Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Palagay ko, incidental na lang yan ngayon. Kasi kung titignan mo yung mga galawan nila last year, wala pa namang gano'n na ICC. Na, kasi nung time na yun, on appeal pa yung ICC, hindi pa nagdi-decision. Tapos medyo mahaba-haba pa sa investigation process. No? Ngayon, talaga may sense of urgency na sila. Parang make or break na sila dito. But when they were trying to oust President Marcos last year, wala pang ganyan necessarily. Ngayon may panibagong dimension dito, yung June 30, no? Date na magto 2 years na nakaupo ang si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. Now, based on the Constitution, pag lumagpas ka ng June 30, therefore, less than 4 years ka na sa remaining sa term mo. So pagka nag-assume ka o nag-succeed ka as acting president for whatever reason, whether impeachment, withdrawal of support, or death, o kung ano man, pwede siyang maging eligible siya to run for re-election in 2028. And that matters kasi yan yung GMA model. No? Yung mga planners nung ouster ni Erap noon, hindi pa sila tumotodo until nalagpasan nila yung 2-year threshold na yon. Tapos they went all in, kaya naka 9.5 years ng presidency si GMA. Based on the present circumstances, yes, mawi-withstand niya kasi tinatamaan yung popularity ni Duterte, tapos na nahuli na, nabibisto na yung mga nagre-recruit, nababantayan na for-warn na rin yung mga active AFP officers na may ganitong mga recruitment. So ito yung mga things going against the Duterte camp. But sabi ko nga, historically, nung panahon ni Erap, ganyan din kumpiyansang-kumpiyansa, very popular si Erap sa military, kumpare pa niya yung chief of staff, si late Angie Reyes. Tapos yung well covered yung backs nila sa Senado at sa House. Palaging bilangan yan, hindi sila makakapag-produce ng 1/3. Kung sakali man, hindi nila kaya makapag-produce ng 16 sa Senado. Ganon They were very confident and they got complacent. Nagkaroon ng isang opening, dire-diretso. Mabilis yan, parang house of cards yan pag nagkaroon ng opening. Kaya sana hindi naman ganyang magkukumpiyansa yung Marcos administration kasi meron ng historical precedent. Merong wisdom din siguro yung kung keep your enemies closer, di ba, na tinatawag. Para lang dito ka muna para ma-disarm sila, ma-off guard sila, it will confuse them, or it can be used later, or tipong he wants to deal with the Dutertes one at a time. Maraming pwedeng wisdom behind this move. We may not agree with it, yung mga straightforward na kalasan, if a-fire ka na agad, may mga potential backlash din naman yon, di ba? Baka hindi disimulado yung pagkagawa, baka maka-gain pa ng sympathy. So I really don't know yung rational behind it, but siguro baka para lang hindi ma-consolidate further yung ranks ng Dutertes. But I feel sooner or later tatanggalin pa rin. Tatanggalin pa rin sa pwesto kasi magiging untenable kasi incompetent Ang laki ng problema ng DepEd ngayon. At walang ginagawa, at ang report sa DepEd head office ay bihira talaga pumasok si Sara Duterte, if at all. So parang yung mga subalterns lang niya yung nagpapatakbo
ng DepEd, which is sabihin nun, walang reforms na ginagawa, walang new ideas. It's just kumbaga kung paano pinapatakbo ng mga teacher yung classroom, di gano'n na lang. I totally agree with that picture. Historically, ganyan ang nangyari. After the midterms, nagka-gravitate na yung mga political forces doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Which leads me to believe na marami pang mangyayari from now until the filing of COC at the very least, or at least before the elections. Kasi time is on the side of the Dutertes. Habang nandiyan sila, eventually the power shifts towards them, no? Kaya but for sure after 2025 magkakaroon ng realignment kasi that's an opening kung paano nila babalasahin yung kabinete. Pero for sure nagkasulian na talaga ng kandila yan. Ang tanong na lang dito kung paano gagawin yung total separation. Medyo magaspang na nagalawan yon. Pero yun na, now that you mentioned again yung ICC, yun nga yung game changer. If ever that comes, sabihin mo middle of the year, magbabago talaga yung equation, magbabago yung dynamics, magka-crumble talaga yung Duterte base, no? Mawawala na yan, maliligaw na yan. Pagka si Sara Duterte na lang ang may iwan without the father, matutuloy itong magkakapatid na to kasi all this time while they hated their father, pero at the end of the day nakikinabang sila dun sa ginawang myth nung tatay nila, no? Kaya pagka nawala na yon, hindi naman ito mga to self-made. Magko-collapse talaga, puro yabang lang yung natutunan nila dito sa mundo, no? Yung pagbubuli, yung vindictiveness. Kaya makikita mo pag nagsasalita sila, almost the same same brand, di ba? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.